Dear Miss Love, ako nga pala si Rico. Hindi ko po tunay na pangalan. 3 taon na kaming kasal ni Riza, ang asawa ko. 30 anyos na po ako at siya naman ay 32 years old. Matanda siya sa akin ng 2 taon. Nagtatrabaho ako bilang supervisor sa isang warehouse. Si Riza naman, dating teacher, pero ngayon full-time sa maliit naming online business. Mga damit, skincare at kung ano-ano pa. Tahimik lang ang buhay namin. Hindi marangya pero maayos. May sarili kaming bahay, may sasakyan, at may plano sanang magkaanak ngayong taon. Akala ko ayos kami. Akala ko wala kaming problema. Pero hindi. Mali ako. Isang gabi noon, Miss Love. Nagising akong wala siya sa tabi ko. 1:00 ng madaling araw noon. Pumunta ako sa sala at nandun siya. Nakatalikod at hawak ang cellphone niya. Tipa ng tipa habang nakangiti na para bang kilig na kilig. Hindi ko siya kinausap. Bumalik ako sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit pero wala pa siguro akong lakas ng loob para magtanong sa kanya. Ilang linggo ko na rin kasing napapansin na parang iba siya. Hindi siya katulad ng dati. Kinabukasan, habang naliligo siya, hindi ko napigilang silipin ang cellphone niya. Lalaki ako at alam kong may ginagawang kalokohan si Mrs. At doon ko nga nakita. May ka-chat siyang lalaking hindi ko kilala. Walang mukha yung profile. At nakalagay lang ang emoticon na heart. May mga sweet messages katulad ng, "Ingat ka lagi ha. Namimiss na kita. Kailan ulit tayo magkikita?" Mga litrato niyang nakasmile na bihira akong makita. Hindi ko siya kinumpronta, Miss Love. Pero mula po noon, nag-iba na ang lahat. Tahimik lamang akong nakaupo nun sa mesa habang nagbe-breakfast. Hindi na ako nagtatanong kung anong oras siya uuwi kapag nagsasabi siyang aalis siya. Nawala yung dating sigla ko. Pero parang hindi niya pansin yun. Isang gabi, tinawagan ako ni Jay, ang kumpare ko. "Pare, punta ka dito. Si Mari mo nagluto ng pulutan. Saglit lang para maaliw ka. Kwentuhan ba?" Hindi ako tumanggi. Kasi gusto ko ring makalimot. Gusto kong maglabas ng sama ng loob ko. Pagdating ko sa kanila, sinalubong ako ni Kumaring Dayan. Naka-short lang siya at simpleng t-shirt. Walang kaarte-arte. Pero maaliwalas ang muka. "Oy, Rico, halika na. Adobo pa lang yung meron ha, pero may pulutan na rin na konti." Ngumiti ako. Maganda pa rin si Dayan. Walang pinagbago kahit na may edad na rin. Sa pagkakaalam ko, 38 years old na ito at 40 naman si Paring Jay. Parehas lang kami ng pinagtatrabahuhan ni pare. Nag-inuman kami habang si Mare abala sa kusina. Pero napapansin ko, si Paring Jay busy sa cellphone. Panay ngiti na para bang wala sa inuman namin ang atensyon niya. Ako naman, tumitingin-tingin lang sa kanya minsan, sabay lalagok ng alak. Nakikinig kapag minsang magkukwento siya, pero parang hindi ko rin naririnig. Kaya naman hindi na rin ako nagkwento sa kanya tungkol sa problema namin ni Mrs. Pagkatapos ng ilang tagay, nagpaalam si Paring Jay. Aalis daw siya sandali at may emergency sa pinapaupahan nilang apartment. Kaya naman nagpaalam din siya kay Maring Dayan. Ako, naiwan sa sala. Maya-maya, sinamahan na ako ni Dayan.
Walang nagsasalita sa aming dalawa. Hanggang siya na ang nauna. May problema ka ba, Rico? Tanong niya. Wala naman. Sagot ko pero hindi ko siya matingnan. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Kitang-kita naman sa'yo eh. Ang tahimik mo kaya at parang may bitbit kang mabigat yan sa dibdib mo. Napayuko lang ako hanggang sa hindi ko na napigilan na magkwento sa kanya. Si kumari mo eh. Nakita ko yung cellphone niya. May kachat siya. May kabit siya. Tumigil siya bigla sa pag-inom ng alak. Alam ba niya na alam mo? Tanong niya. Umiling ako. Hindi eh. Hindi ko kayang kumprontahin. Natatakot ako sa isasagot niya. Masakit no? Tumangulang ako. Kilala mo ba kung sino? Hindi din. Tumahimik siya ng ilang minuto. Tapos bigla ulit nagsalita. Parehas pala tayo eh. Ganyan din si Jay. Tawa pa niya. Nagkatinginan kaming dalawa at para bang bigla naming naintindihan ang isa't isa. Hindi namin sinabi ng diretsyo pero mula ng gabing yun, alam kong hindi lang ako ang nasasaktan. May karamay ako. Simula noon, naging madalas ang pagdaan ko kina paring Jay. Hindi para makipag-inuman, kundi para makipagkwentuhan kay Dayan. Minsan, sa kusina habang nagtitimpla siya ng kape, minsan naman sa may bakuran habang nagpapahangin kami. Wala pang mali siya, pero ramdam ko, sa kanya lang ako nakakahinga ng maluwag. Buti ka pa, Rico. Hindi ka sumisigaw. Biro niya minsan habang pinapanood namin ang anak nilang naglalaro ng bola sa loob ng bahay. Hindi ko naman ugali yan eh. Tahimik lang akong tao pero pag sumabog, sabog din. Ngumiti siya. Kaya pala ang tahimik mo nung una eh. Akala ko talaga nun suplado ka. Tahimik lang talaga ako. Lalo na pag may kinikim-kim. Sagot ko naman. Ay, ewan ko ba dyan kay Riza? Ang bait-bait mo nga eh. Kung ako lang ang may katulad mong asawa, hindi kita pakakawalan. Magkaiba kayo ng kumpare mo. Mainit lagi ang ulo nun. Kaya pati sa anak, laging nakasigaw. Tumigil siya saglit, tsaka tumingin sa akin. Paano mo tinitiis? Tanong niya. Ang alin? Alam mong may ginagawa si Raisa, di ba? Pero bakit tahimik ka pa rin? Hindi mo kumprontahin. Iniiputan ka na nga sa ulo. Wala ka pa rin ginagawa. Ang tibay mo ha? Napayuko ako. Nilaro ang kutsara sa tasa ng kape. Hindi ko alam. Ganun siguro talaga kapag mahal mo. Umaasa ka pa rin na baka maisip niyang mali yung ginagawa niya. Ikaw din naman, Maria. Nagpapakamartir kay pare. Natuwa ulit siya. Wala eh. Mahal natin eh. Kaya kahit magmukha tayong tanga-tanga, ayos lang. Nung gabing yun, inaya ko siyang maglakad palabas. Saglit lang yun. Umikot lang kami sa compound nila. Tahimik ang paligid at tanging ihip lamang ng hangin ang siyang maririnig mo. Alam mo, Rico, simula niya. Sa totoo lang, matagal na akong sanay sa buhay ko kasama si Jay. Tumingin ako sa kanya. Hindi ko sinasabing masama si Jay, pero hindi siya yung lalaking pinakasalan ko. Huminto kami. Sa ilalim ng streetlight, pareho kaming parang na-freeze sa eksena. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Tanong ko. Ngumiti siya na may lungkot sa mga mata. Kasi ikaw yung nakakaintindi sa lahat ng kaibigan ni Jay. Ewan ko ba? Unti-unti para bang naging comfort namin ang isa't isa.
Walang mali siya, basta't nagdadamayan lang sa sama ng loob na nararamdaman namin para sa mga asawa namin. Pag-uwi ko noon, tulog na si Mrs. Naiwan pa nga niya yung cellphone niya sa side table, pero hindi ko na tiningnan. Ayoko nang makita ulit dahil masakit. Simula nung gabi na naglakad kami ni Kumare, gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Hindi man namin aminin, parehong alam naming may binuksan kaming pinto. Hindi pa tuluyang nabubuksan pero nakaawang na. Isang hakbang na lang para mahulog. Isang linggo ang lumipas. Minsan nagpaparamdam ako sa kanya, minsan siya ang nauuna. Hanggang isang araw, tinawagan niya ako. "Rico, andyan ka ba sa bahay niyo?" Tanong niya nung may kaba sa boses. "Oo, Mare, bakit? May problema ba? Pwede ka bang pumunta? Saglit lang, may ipapakita ako." Wala akong naiisip na importanteng sasabihin niya. Nag-jacket ako pagkatapos ay pumunta ako sa kanila. Pagkarating ko sa bahay nila, nakasando lang si Dayan at nakashort ng maiksi. Tulog na raw ang anak nila. Si Jay, wala. Umalis daw. May sinundo. O mas tamang sabihin na may kinitang iba. Tahimik lang siya pero halata ang pagkabugto ng mata, na parabang kanina pa umiiyak. "Ayos ka lang ba?" Tanong ko. Pero inabot niya sa akin ang cellphone niya. Mga screenshot. Una ko nabasa ang pangalan ng misis ko. At sa ilalim naman ang sender, na nakalagay ang pangalan ni Jay. Nanlamig ang likod ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at the same time parang may sumampal pa sa akin. Mga usapang sweet, late night replies. "Namiss kita. Ingat ka palagi ha. Alam mo bang ikaw lang yung nakakagaan ng araw ko? Wala dito si Rico. Punta ka muna dito. Saglit lang tayo. Namiss kita eh." Hindi ko akalaing magagawa yun ng asawa ko. At ni paring Jay. Lahat malinaw. Napakarami. At napakahaba ng kanilang chat. Si Jay ang ka-chat ng asawa ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ko rin alam kung anong dapat kong maramdaman. "Totoo ba to?" Tanong ko kay Dayan. "Oo." Umiiyak niyang sabi. "Nakita ko kagabi nung umalis siya." "So, paano ngayon? Pareho pala tayong biktima. Pareho pala tayong sinasaksak sa likod natin nang wala tayong kaalam-alam." Sabi pa niya. Umupo siya sa may sofa. Ako naman nakatayo lang. Hindi ko alam kung uupo ba ako o aalis, pero nanatili ako. "Paano mo nakita to?" Tanong ko. Naiwan ni Jay yung lumang cellphone niya sa drawer. May auto backup ang messenger. Nagsinubukan kong tingnan. Ayun. Nakita ko yan lahat. Hanggang sa lumapit siya sa akin. "Rico, ayokong magkunwaring okay ako." Tumingin siya sa akin at diretso sa mga mata. Walang takot. At ayokong mag-isa sa sakit na to. Hindi ako sumagot. Pero nang lumapit siya, hindi ko na rin nagawang iwasan siya. Yakap lang nung una. Para bang yakap ng dalawang taong matagal nang tinatago ang pagod, ang galit, ang sakit. Nagsalubong ang mga mata naming dalawa. Walang salita at para bang nag-usap ang mga mata namin na gusto naming makaganti. Kung kaya nila, mas kaya natin. Tikman mo ko. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Matigas niyang sabi. Maganda ako, Rico. Kaya hindi ka nalugi. Hindi ko alam kung tatawa ba ako sa sinabi niya. Pero doon nag-umpisa ang lahat. Hindi dahil sa uhaw kami o sa init, kung hindi dahil sa sakit ng nararamdaman namin. At ganti na rin
tungkol sa nalaman namin. Wala kaming pakialam. Sa sofa kung saan siya nakaupo, nangyari ang hindi dapat. Naghalikan kami. Halik na punong-puno ng sakit. Masarap, oo. Nag-enjoy ako. Kung tutuusin nga, mas masarap si Kumari kesa sa asawa ko. Kaya ewan ko, paano nagawa ng asawa niyang lokohin siya. Saglit lang yun. Matapos makontento, okay na. Hindi na kami nag-usap pagkatapos. Pareho lang kaming nakatingin sa isa't isa. Pero ramdam naming pareho ang contentment. At ang pinakamasaklap, wala kaming naramdamang pagsisisi. Hindi ko alam kung ano kami bukas. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang asawa ko. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, pareho kaming nasaktan ni Maring Dayan. At pareho naming pinili ang isa't isa, kahit alam naming bawal. Paglabas ko ng bahay nila, hindi ako dumiretso pa uwi. Umupo muna ako sa gilid ng kalsada, doon sa may tindahan na sarado na. Nakatulala lang ako, iniisip ang nangyari. Ang hirap intindihin ng sarili ko. Galit ba ako? Masaya ba ako? Hindi ko alam. Pero ang sigurado ko, hindi ko nakilala ang sarili kong to. Si Riza, si Jay, pinagkatiwalaan ko pareho. Parehong malapit sa buhay ko. Parehong inakala kong pamilya. Pero sila ang dahilan kung bakit ako humantong sa isang kasalanang hindi ko inakalang magagawa ko. Pero kung sila nga, nagawa nilang tarantaduhin kami, bakit ako pa ang makukonsensya? Makalipas ang ilang minuto, bumalik ako sa bahay namin. Bukas pa ang ilaw sa kusina at nandun si Mrs. Nakaupo at nakaharap sa laptop. Tumitingin ang stock ng produktong binibenta niya. Para bang normal lang ang lahat. Galing ka kina paring Jay? Tanong niya. Tumango lang ako. Anong meron? Wala. Dapat ba meron? Kwentuhan lang. Siya nga pala maaga kung aalis bukas. Sabi ko sa kanya. Pero hindi siya nagtanong kung bakit. Tumalikod na lamang ako at dumiretso sa kwarto. Tumingin sa kisame, pero ang isip ko, hindi na sa asawa ko, kundi na kay Maring Dayan na. Hindi ko makalimutan nung nakita ko yung lahat sa kanya. Ang kinis, ang puti, ang ina si Jay. Paano niya nagawang ipagpalit ang napakagandang asawa niya? Naiisip ko yung init ng kamay niya, yung yakap niya, yung katahimikan sa pagitan naming dalawa na parabang sabay kaming huminga sa unang pagkakataon. Pero hindi ito pagmamahal, walang tamis. Ito ay isang pagbawi o mas tamang sabihing ganti namin. Pero Miss Love, alam mo yung totoo, sa buong buhay ko ngayon lang ako natakot sa tanong na, paano kung maulit? Kasi sa ganitong kwento, bihirang isang beses lang. At ang mas masakit, parang gusto ko pa. Parang gusto ko pang maulit. Kinabukasan, maaga akong umalis ng bahay. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil hindi ko kayang makasalo si Riza sa almusal. Habang naglalakad ako, iniisip ko, paano ba kami umabot sa ganito? Kami ni Mrs. yung tipo ng mag-asawang sabay nagsimula mula sa wala. Unang sahod ko, siyang una kong sinorpresa. Unang negosyo niya, ako ang sumuporta. Pero saan ba banda kami nagkahiwalay ng hakbang? At ang tanong na mas masakit, siya ba yung unang bumitaw? O ako ang hindi marunong humawak? Pagdating ko sa warehouse, tahimik lamang ako. Hindi ako makapag-focus. Naisip kong i-chat si Kumari, pero hindi ko alam kung anong sasabihin. Gabi na nung magparamdam siya. Kumusta ka, Rico? Simpleng tanong niya. Sumagot ako ng, hindi ko alam. Pwede ba kitang makita? Sunod niyang tanong.
Hindi agad ako nag-reply, pero sa huli, pumayag din ako. Pagkakita namin, parehas lang kaming nagpapakiramdaman. Sa gilid ng bahay nila sa upuang kahoy, magkatabi kaming nakaupo. Hindi na dapat yun maulit, no? Sabi niya. Tumango ako. Alam ko, pasensya ka na sa nangyari. Pasensya ka na rin, Rico. Pero, salamat. Kasi sa isang gabi, naramdaman kong buo ulit ako. Naramdaman kong masaya ako dahil kahit papaano, nakabawi ako. Napapikit ako. Gusto kong umiyak pero wala na akong luha. Miss Love, hindi ko alam kung anong klase itong kwento ko. Kung mainis ba kayo sa akin o ano. Pero napakahirap ng sitwasyon ko. Hindi to simpleng kasalanan lang. Hindi ito laro. Ito ay 2 taong parehong biktima na parehong nagkamali na rin. At ngayon, hindi ko na alam kung kanino ba ako dapat humingi ng tawad. Kay Mrs. ba o kay Maring Dayan. Pero siguro, sa isang bagay sigurado ko na ang puso kapag napagod, naghahanap din ng ibang puso na pagod din. Isang araw, pre, birthday ka sa Sabado ah, text ni paring Jay. Ah, oo nga pala no, sagot ko. May handa ba? Konti lang pare, inuman lang, punta ka ha, isama mo si Riza, dagdag pa niya. Hindi ako nakasagot. Pero, nag-reply ako ng, sige pare. Habang nakatingin ako sa screen ng cellphone ko, alam kong may dahilan kung bakit pinapasama niya si Mrs. Hindi ito simpleng selebrasyon lang. Ito na yung gabi kung saan magtatagpo-tagpo ang 4 na taong matagal nang may tinatago sa isa't isa. Dumating ang Sabado. Simpleng salo-salo sa bahay nila paring Jay. May pulutan, lumpia, barbecue. May cake pa nga na may happy birthday Jay sa ibabaw. Nandun kaming 4. Ako, si Riza, si Dayan at si Jay. Normal lang, si Jay Kuwela, si Mrs. Masigla. Hindi mo mahalata sa kanila na may tinatago sila. Pero kapag inobserbahan mo sila, mapapansin mong panay ang tinginan nila. Panay ang bulungan. Minsan tila may private joke silang dalawa. May mga tinginan na sila lang ang nakakaalam. At kami ni Kumari, tahimik lamang. Tumingin ito sa akin. Isang tingin na alam ko kung anong ibig sabihin. Nagpatuloy ang gabi. Umiikot ang tagay, lumalakas ang tawanan. Pero lumalalim din ang katahimikan sa pagitan namin ni Maring Dayan. Hanggang sa nagpaalam si Mrs. Masakit raw tiyan niya at pupunta siya sa banyo. Maya-maya lang, si Jay nagpaalam din. Saglit lang pre, i-check ko lang yung ginagawa ko kanina. Pareho silang nawala at alam namin yun ni Dayan. Nakita kong huminga ng malalim si Dayan, tapos nagsalita siya. Ano, lakad tayo? Sabi niya. Tumango ako. Tahimik kaming naglakad sa dulo ng lote kung saan may kubo. Hindi kami nag-iimikan. Presko ang hangin. Pero sa pagitan ng matingin at buntong hininga, pareho naming sinabing, ayos lang kami. Maya-maya lumapit siya at dumampi ang palad niya sa pisngi ko. At sa liwanag ng buwan, doon muling may nangyari. Sinulit namin yung kaunting minutong yun. Kahit saglit lang pinanggigilan ko si Maria. Napapahiyaw siya sa sobrang kasabikan. At alam kong sa pangalawang beses na ito, totoo na yung nararamdaman namin. Na parehas na naming ginusto. Idagdag pa yung galit namin sa parehas naming asawa. Na alam naming nagpapakasasa rin sa isa't isa ngayon. Alam kong pareho naming iniisip na kung kaya nilang gawin sa amin, ay kaya din naming gawin sa kanila. Pagbalik namin, nagtagay ako. Si Mare naupo sa gilid.
Hindi na kami nag-usap pagkatapos. Pero malinaw na. Tapos na ang pagpapanggap. Kami man ay may kasalanan din. Pero hindi kami ang nagsimula. At sa kaarawan ng lalaking minsan kong tinawag na kapatid, doon kami tuluyang bumitaw sa pagiging biktima at naging salamin rin ng pagkakasala. Pagka-uwi, hindi ko kinausap si Riza. Nagkunwari na akong tulog. Pero ramdam kong hindi lang ang puso ko ang napagod, kundi ang katawan ko sa ginawa namin ni Kumare. Kinabukasan, maaga akong nagising. Habang nagkakape ako, pumasok sa isip ko si Dayan. Ang mga mata niya, ang yakap niya, na parabang saglit niya akong pahinga. Lumipas pa ang mga araw matapos ang birthday ni Jay. Akala ko okay na. Pero sa tuwing titingin ako sa asawa ko, hindi ko na siya kilala. Isang gabi, nasa kubo ulit kami ni Mare. Tinanong ko siya, hanggang kailan natin to gagawin? Tumingin siya sa akin. Hanggang ginagawa nila. Hindi tayo matatapos. Nag-e-enjoy ka naman sa akin, di ba? Hindi naman ako boring. Ewan ko ba? Bakit pa siya naghanap ng iba? At hindi man lang lumayo. Asawa mo pa. Pero nandito na Rico. Nagawa na natin. Pare-parehas na tayong apat. Palit-palit ng asawa. Pinagkaiba lang. Sila matagal na nilang ginagawa. Tayo, nag-uumpisa pa lang. Huwag kang makonsensya, Rico. Mag-enjoy ka na lang. Enjoy natin yung bawat pagtatagpo nating dalawa na ginagawa din nila. Uwi ka niya, sabay halik ulit sa akin. At muli, Miss Love, may nangyari po sa amin. Isang masarap na sandali sa piling niya. Isang hapon, nakita ko si paring Jay palabas ng warehouse. Nakatutok yung paningin sa cellphone niya habang nakangiti. Tumingin ako sa kanya. Napatingin din siya sa gawi ko. Walang bakas ng hiya. Kumaway pa nga eh. Ingat pare, sabi pa niya. Ako rin kumaway. Pero ang laman ng utak ko puro tanong. Bakit parang ganun lang kadali sa kanya? Bakit ako pa yung nakakaramdam ng guilt? Sila naman tong nauna. Pero, nagpapasalamat ako sa asawa niyang si Dayan. Kasi sa gitna ng lahat, nandyan siya at piniling damayan ako. Kahit alam niyang sirang-sira din siya. Hindi ko alam kung may wakas ang lahat ng to. Hindi ko alam kung may kapatawaran. Pero sa ngayon, eto kami. Pareho ng pagod na magmahal sa maling tao. Ngayon habang tinititigan ko si Mrs. habang natutulog, iniisip ko kung kailan ko siya huling minahal at kailan ko rin siya huling naramdaman. At habang sinusulat ko nga to, Miss Love, gusto ko nang magtanong sa inyo kahit hindi pa tapos. Kung sa pagitan ng tama at mali, may lugar pa ba para sa mga tulad namin na sinaktan at nagkamali rin? Pwede bang doon muna kami tumigil? Kahit saglit lang, kahit hindi habang buhay. Lumipas pa ang mga araw. Ngayong gabi, kachat ko si Mare. Tinatanong niya ako kung kailan kami ulit magkikita. Napaisip ako, bakit pa parang mas hinahanap ko na siya kaysa kay Mrs. Kanina habang kumakain kami ni Riza, nagtanong siya, okay ka lang ba? Tumango ako. Oh, pagod lang sa trabaho. Pero sa totoo lang, hindi lang naman katawan ko ang pagod dahil sa trabaho, kundi pagod na rin ako sa lahat. Pagod na akong itanggi ang sarili kong pagkakasala. Pagod na akong magpanggap na wala akong alam. Pagod na akong umasa na babalik pa kami sa dati. Lalo na't ako mismo, hindi na sigurado kung gusto ko ba bang bumalik kami sa dati. Kaya eto ako ngayon, Miss Love, nasa gitna ng dalawang mundo. Yung isa, asawa kong unti-unting nawawala. At yung isa, taong hindi ko dapat minahal, pero nandun nung ako'y iniwan. Gabi ulit, tumawag si Mare. Pwede ka ba ngayon?
Tanong niya. Oo, pero saglit lang. Lumabas ako. Nagkita kami. Rico, kung gusto mo nang itigil to, sabihin mo lang pero wag mo akong iiwasan. Yun ang sabi niya. Alam kong mahirap to, sabi pa niya. Huminga ako ng malalim. Mare, paano ba natin to tatapusin ng hindi nasasaktan? Hindi siya sumagot agad. Kasi ngayon alam kong kahit bawal kami, may tunay na damdamin na sa pagitan naming dalawa. At kaya ako nagsusulat ngayong Miss Love, hindi para ikuwento ang kasalanan ko, kundi para humingi ng payo. Kung kayo ba ang nasa kalagayan ko, alam mong may asawa ka, pero hindi ka na pinipili, at may babaeng handa ka namang piliin, pero hindi mo naman asawa. Paano mo ba pipiliin ang tama kung hindi na ikaw ang pinipili? Paano mo isasara ang pinto kung sa kabilang dulo nun may tao namang naghihintay? Hindi para sirain ka, kundi para damayan ka. Alam kong dapat na akong tumigil. Alam kong dapat ko na itong tapusin. Ako yung lalaki. Pero paano? Kung sa bawat pagtulog ko sa tabi ni Riza, mas gusto ko nang nandun si Kumari. Paano kung sa bawat ngiti ni Paring Jay, mas nakikita ko yung panluloko kaysa sa pagkakaibigan? At paano kung sa bawat tahimik na gabi, mas totoo pa yung bawal kaysa sa legal? Siguro ang sagot, nasa pagitan ng lakas ng loob at lakas ng loob. Lakas ng loob na iwan ang bawal at lakas ng loob na aminin sa sarili mong mahal mo pa rin yung taong nanakit. O baka naman, lakas ng loob para tanggapin na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangan ipaglaban. Ngayong gabi, tingnan ko ulit si Mrs. habang natutulog. Pagkatapos tumayo ako at lumabas. Nagpahangin para mag-isip-isip. Tapos umupo ako sa waiting shed. Doon ko sinulat to. Simpleng tanong lang ang itatanong ko mula sa inyo. Dapat pa ba akong lumaban para sa pamilyang tila iniwan na ako? O dapat ko nang palayain ang sarili ko? Iwanan lahat sila. Lisanin sila, kahit masaktan ako, para sa ikakatahimik naming lahat. Alam kong mali rin ako, Miss Love. Alam kong hindi ako perpekto. Pero kung pareho kaming may kasalanan, sino pa ang lalaban? Kung kayo ho ang nasa kalagayan ko, pipiliin niyo bang ayusin pang pamilya mo kahit ikaw na lang ang umahawak? O pipiliin mong bumitaw para pareho na kayong makahinga? Kaya ngayon, habang nakaupo ako sa waiting shed, nakatingala ako at tinititigan ang mga bituin. Kinakausap kahit hindi naman sasagot. Umaasa akong may makarinig, may makaintindi, at may makapagsabi sa akin kung alin ba ang mas tama. Ipaglalaban ko pa ba ang asawa ko? O mas tamang iwanan ko na ito para mahanap ko ulit ang sarili ko? Yun lang, Miss Love. Sana may sagot kayo. Kasi ako kahit anong pilit ko, wala akong maisip na sagot. Maghihintay ho ako hanggang mabasa nyo ang sulat kong ito. Nagmamahal, Rico. Napakahirap ng sitwasyon mo, Sir Rico. Actually, ngayon ko lang to na-encounter. Pero ang ating mga listeners ay nakahandang magbigay ng payo para sa'yo. Kaya sa lahat po ng aming mga tagapakinig, ano ho ba ang mas mabuting gawin ng ating sender? Mag-comment sa ating video.